Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong September 21 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo dito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking previous technical analysis dito kay Shiba Inu kung saan ay nasabi ko po rito na kung pag nagawa po niyang basagin yung ating minor resistance line dito na 40 digits 1363 ay ito po ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo at aakyatin po niya yung price target natin dito na nandito po sa major resistance line na 40 digits 1480. At sa kasalukuyan ay patuloy pa rin pong umaangat or sinusubukang umangat nitong si Shiba Inu, pero mukhang medyo alanganin kung magagawa niyang maski patamaan or tusukin yung ating major resistance line dito, kung saan ay meron pa naman tayong nakaabang rito na isang take profit. Kasi ayan, mukhang nakakaranas na siya ngayon ng rejection dito. Kaya ayan, pero wag po tayo mag-alala kasi nananatili pa rin naman po na bullish yung mga indicators natin dito. Ayan, ang ating hazard indicator ay kulay green at maging yung ating mga nabubuong QQE bars dito ay mga kulay blue. Nagpapahiwatig po ito na bullish ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Kaya ang gusto lamang po nating makita rito ay habang humahaba yung ating hazard indicator ay kailangan po na lumalaki yung sukat nito. Kasi kung pag hindi po lumalaki yung sukat nito at nananatiling ganito yung kanyang sukat or mabagal yung paglaki nito, ay mauuwi po ito sa kanyang consolidation. Ayan, magko-consolidate lamang po siya rito. Yan, sa pagitan po ng ating harang dito is major resistance line at saka minor support line dito sa ibaba. Ngayon, ito na po pala ay nagsisilbing mga support. Ayan, mga support line na po ang mga yan. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay mga support. Lahat naman po ng mga kulay green ay resistance. Kaya ayan, huwag po tayong mag-alala kasi dalawa naman yung ating support dito. Isa dito at saka pangalawa dito. Kaya mukhang medyo mahirapan po kung pag babagsak pa itong si Shiba Inu. Kaya sa tingin ko ay magko-consolidate po muna siya. Kasi pinaghirapan na rin po niyang umangat sa mga yan at mapunta rito. Kaya hindi po basta-basta mababasag yung mga support dito. Kaya ngayon ay yung aking isa pang analysis dito ay syempre yung talagang inaabangan talaga natin dito ay kung mababasag niya yung major resistance line natin dito. Ito po talaga yung gusto nating mangyari, mabasag niya yung major resistance line natin dito sa presyong 40 digits 1480. Kasi kung pag nangyari po yan ay dito ko po masasabi na makakaranas po siya ng matinding pag-angat sa presyo. Kasi isa po itong major resistance line. Pero kapag hindi at nagpatuloy lamang po ito sa kanyang mga rejections, ay syempre mauwi po ito sa isang consolidation lamang. Ayan, magsa-sideways lamang po siya. Sa ngayon ay may mababa pa rin po yung chances na kung mababasag ni Shiba Inu yung major resistance line natin dito. Kasi hindi pa natin gaanong nakikita na may kakayahan si SHIB na basagin ito kasi nag-uumpisa pa lamang po kasi yung bullish signal natin dito. At kung pag nag-uumpisa pa yan ay medyo malabo pa kung itotodo niya yung kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. Ngayon ay maliban po sa kanyang pag-angat or pag-consolidate ay may posibilidad pa rin po na makaranas ito ng pagbagsak. At syempre, posible po siyang bumalik ulit dito sa 40 digits 1267. Ayan, posible po siyang bumalik dyan kung nagawa po niyang basagin yung support natin dito at saka dito. Ayan. Pero sa ngayon ay yung base po sa kalagayan ni Shiba Inu ay mukhang malabo po na
mabasag ni Shiba Inu yung mga support niya, support dito. Possible na ito mabasag niya. Yan, pero ayan, kung pag ito ay bumagsak ay hanggang dito lamang po siya. Yan, sa tingin ko dito po siya magkakaroon ng rebound. Tapos yan, babalik ulit siya para mag-consolidate. Yan, kaya posibleng dito po mag-consolidate ang market price ni SHIB. Yan, sa major resistance line natin dito at saka minor support line natin dito. Ayan, yan, pero syempre possible na rin dito. Ayan, kaso mas maliit yung kanyang gagalawan kapag dito po siya magko-consolidate. Hindi siya gaanong makakahinga kapag ganyan. Napakasikip. Kaya mas mataas ang posibilidad na yung kanyang consolidation na price range ay dito. Ayan, sa 40 digits 1363 hanggang sa 40 digits 1480. Kaya ayan, yan po ang kalagayan ni Shiba Inu sa ngayon. Ayan, siya po ay nakakaranas ng pag-angat sa presyo. Tanggalin po pala natin yung mga previous pattern natin dito kasi hindi na po natin magagamit yan. Ayan. Kung mapapansin po kasi natin ay meron po pala tayong isang pattern dito. At nabasag po yan dito. Ayan, nabasag noong mga ilang nakalipas na araw. Ito yung upper portion ng ating pattern dito. At saka ito naman po yung kanyang lower portion dito. Ayan, isa itong triangle pattern. Ayan, nagkaroon siya ng breakout sa upper portion nito. Kaya po siya umaakyat or umaangat. Ayan. Kaya ayan, wala po tayong na-trigger na kahit anong mga naka-pending na order natin dito or nakaabang na order natin dito sa pag-spot trading kay Shiba Inu. Pero inaasahan po natin na sa mga paparating na araw ay matitrigger yung ating take profit or sell pending order na nakaabang rito sa major resistance line natin na 40 digits 1480. Kaya mangyayari po yan kung magtutuloy-tuloy yung magandang ipinapakita na bullish signal ng ating dalawang indicator dito. Kaya ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung ano po yung platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.